Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, atin na simulan ang tanungan portion. Una nakaresan dito si Brother Luis. Brother Luis iPhone from Texas. Hello, Brother Luis? Bro, Yes, hello, bro. Oo. good evening. Good. Meron akong tanong, bro. Meron akong tanong siguro kay Brother Angel to. Yun bang sa noong kabataan natin, naka-experience tayo ng mga suntukan, mga ganon. Is that a mortal sin? Actually, may nagtanong kay Father Darwin yun. Naalala ko kasi halos pagka nakikinig ako, talagang inaano ko yan, no? Pinagninilayan ko. May nagtanong noon, ganyan din po na nagalit ako, sabi niya nasuntok ko, may nakikipag, daw siya, debate. Ang ginawa itong Katoliko, sa pakikipag-debate niya, talaga nasuntok talaga niya. Siguro mainit ng ulo nito at hindi niya napigilan. Sinuntok niya. So, sinagot ni Father Darwin, tandaan natin po na ang mortal sin, unless kailangan, bago maging mortal sin ng isang kasalanan po, kailangan may grave matters. May grave effect. Ano yun? Yung may mga nasaktan, no? Siyempre, yung may nasaktan o may namatay, grave effect yun. Yung naman isa naman, full knowledge, may alam mo na pala na gano'n, pero ginagawa pa rin. Delivery to consent. Ano ba yung delivery consent? Yung lagi mong ginagawa, nagiging mortal sin po siya. No? Doon pa lang. Pero pag wala kang full knowledge, according to the catechism natin, hindi po siya, hindi siya considered na mortal sin. But during that time, sabi mo, bata ka, wala kang alam, bugso ng damdamin, nakikipag-away ka, that's not considered a mortal sin as long as hindi niyo po alam. No? So, sabi rin ni Father Darwin, kung wala namang nangyaring talagang nasuntok mo, medyo nasaktan na siya, sabi niya, hindi naman siya mortal sin kasi sabi nga, nabigla ka lang. Pero, kung naalala niyo po lahat yon, halimbawa, ngayon, ako rin ganun kung may naalala ko kahit nung bata pa ako, lahat ng kasalanan na gawa ko dahil sa pagkikinig natin sa punto por punto, sa pag-aaral, na-realize natin lahat, ang dami pa na nating kasalanan na hindi natin alam, pala natin normal lang noon, no? So ngayon, dahil nalalaman natin, pwede natin ilista yan, isama na rin po natin sa kumpisalan para mas sigurado po tayo. No? So, yun po yung maipapayo ko sa mga ganun na hindi natin alam naman So, it's not a mortal sin as long as you don't have full knowledge po, kapatid. Bro, follow up, bro. Yes, bro. Pero ang system dito sa amin, it's nagmisa sa Saturday mass nila, magmisa sila. Tapos pagkatapos ng misa, mayroong kumpisalan. Pwede akong maka-accept ng Holy Eucharist, Tapos magkumpisal ako later. Actually, pinag-aralan ko yan Dati nagawa na po namin yan medyo na na kami. Dito, experience ko lang po dito, magkukumpisa sana kami. Medyo ayaw na ni Father kasi mag-uumpisa na daw. So sabi ni Father, you can do it later. Sabi naman niya, after Mass. So, yun. Pwede naman daw, Pero sa pag-search ko, hindi daw maganda yun As much as possible po. Pero ngayon, siyempre, authority yun, yung nagsabi, talagang sinabi ko talagang pwede kami mag-confess. Kasi may 10 minutes pa yata, lagi kami kasi maaga sa misa, So experience-wise, yun ang sabi ni Father, pwede naman, you can confess later, sabi naman po. Pero hanggat maaari,
sinerch ko yan hanggat maaari. Wag kasi dapat talaga before para mas karapat dapat tayo sa pagtanggap sa mismong katawan at dugo ni Kristo, kapatid. Kasi bro, pag simula ng misa, may preparation of faith naman, venial sin consider pa naman yung nangyari sa yung tinatanong ko sa iyo. So ano na yun, pero, di ba? Pero mas maganda, ako ganun ginagawa ko. Siyempre, nakakapag-ano tayo. Ngayon pala, may mga mortal sin noon. Nakakasubo tayo ng hostia, no? That's considered as sacrilege. So, kagaya ng pag-aralan natin. So, kung pag-aralan mo, yes, consider na venial sin lang naman. But, still, mas maganda siyang i-kumpisal po. Mas sigurado tayo doon. Kasi mahirap na, no? So, mas sure, lagi akong nagsasabi na mas sigurado tayo. Ito ba'y kasalanan o hindi? Let's include it into our confession, sa mga confession po natin. Mas maganda, mas sigurado po. Yeah, kasi ang inano ko rin na you don't want to starve yourself sa Eucharist. So, pag minsan na yun, it's an opportunity to accept Jesus Christ. So, parang gusto mong magkalawat ba? O gusto mong mag-Eucharist ba? Accept ng Eucharist ba? Yun lang din ay na ako. So, pwede namang hindi, pero magpa-bless ka lang. Pero, gusto mo naman ding tanggapin si Jesus Christ every time na may opportunity kang makatanggap sa Kanya. Yun ang inaano ko. Kasi magsisimba kasi ako, magkatapos dito, kaya kung tanong ko na ako. Okay, opo. So, yes, consider na venial sin, yung mga dating naisip mo na ako rin ganyan, sa mga hindi ako makapag-kumpisal, naisip ko siya. So, still, iniisip ko, it's still a consider naman. So, go back to basic po. Catholic teachings naman, in order for the sins to be mortal sin talaga, yun, kailangan may full knowledge ka pa rin. So, yun nga po, hindi naman siya consider na dahil walang full knowledge. And then, I think, of course, only God knows, no? Yung talagang proper dyan na eksakto dyan. Only God knows. Pero let's always back to basic. Mas maganda po sa lahat na nakikinig, lahat pag may naisip tayo, gusto natin and confess it before Mass. Ngayon, yung sabi nyo nga, naisip nyo ngayon, hindi nyo doon tayo sa profession of faith. Doon tayo sa parang act of penitential act or act of contrition na rin yun. So, yes, mas pwede na rin po siguro yun. And then go to confession. Later, after Mass, i-consider mo yun. Opo, isama nyo yun. Naisip ko lang yun dahil, yung sa kakinig sa punto per punto, sa kay ni Dr. Ditching. Tapos, naisip ko, sabi, nga pala, nakipagsuntukan pala or mayroon gano'n experience. Sabi ko, Disimba ako ngayon, bukas, kaya ko? So, kahit tatanong ko muna bago ako punta. Yes, it's considered a venial sin naman kung hindi nyo naman po alam, no? Kahit nga yung mga mortal sin na ngayon, hindi mo na naman natin alam eh. And then later on, doon na lang natin ikumpisal. Yes, so, yun ang naman ng church natin. So, wala naman po full knowledge during that time, bata pa kayo. Sige bro, salamat. Apo. Simba na ako. Salamat sa Diyos. Oo. Okay, thanks. Thanks everyone. Umaga pala dyan no? Morning dito. Morning, yeah. Yes. So, it's a first Saturday, no? So, meron ding rosary for Mama Mary. That's a Saturday Mass. So. Yeah, first Saturday. First Saturday. Opo, hindi po. Dito kasi paggabi yung mga anticipated. Pero diyan umaga po, no? Dito anticipated pa kasi Saturday pa to eh. Saturday morning. So to morning? Yes, Saturday siya. Hindi po siya anticipated for Sunday. Ngayong gabi anticipated, no? Gabi, pa dito, umaga pa eh. 7 o'clock. Yes. So sa gabi ninyo sa Texas, sa gabi niyan, yung misa doon for Sunday. Pero yung ngayon, yung morning nyo po dyan, for Saturday lang, no? Ito yung ebanghelyo. For Saturday. Yan. Ito yung ebanghelyo ngayon. Tama-tama po. Sa Chicago ako, bro.
Chicago, yes. si Jando, mali lang. Mali, Texas daw. Kung saan Last time, ginagawa ako New Yorker eh. New Yorker. Chicago, Sige, Illinois. Sige, sa lahat, John Ray. Saan po sa Chicago, Illinois? Illinois is a state. So, It's a state, Chicago right? is a city. Yes, part of the part of Illinois po. Okay. Chicago is the city. Magkalapit lang pala kami ni Bro Luis. Dito ako Kilanoy. Sa Korean? Kilanoy. Illinois daw, hindi Illinois. God bless po. Good luck po. Sige, thank you very much sa information. Sinisigurado ko lang kasi ang laking sala po kung sacrilege eh. Full knowledge naman po yun. Alam natin. Thank you. Salamat sa lahat. Palagi akong nakikinig sa inyo ha. Maski na hindi ako nag-participate sa question and answer. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Yeah, sinishare ko lahat ng mga ano talaga. So, mayroon na maski na papano, mayroon ng mga friends na rin dito na gustong mag-join sa PPP supporters, mga ganon. Amen. Sige bro. Salamat sa lahat. Thank you sa mga effort nyo at saka sacrifices. Salamat po. Sige, God bless. Ayun po, maliwanag po yung sagot ni Brother Angel, yung ating pagsuntukan nung tayo mga bata pa. Dahil tayo mga bata pa, hindi siya matatawag na mortal sin kasi di naman natin alam na ano yun eh. Sa atin lang is, isip bata, umbaga, no? Wala yun. So, hindi siya mortal sin, venial sin lamang siya. Okay, yun po ang kasagutan sa tanong po ni Brother Luis from Texas, no? From Texas. So, move naman tayo ngayon sa next naman na magtatanong. Ate Marites, good evening. Opo, magandang gabi po sa ating lahat. Bro Jando, pwede ba akong magtanong ng medyo maselan? Go ahead. Kasi mga kabataan ngayon, nagpa-practice ng premarital sex. Di po ba bawal yun? Sakop yun sa 1 Corintos, 6, 9 hanggang 11. Ngayon may 3 po akong mga binata. Mga binata na po talaga ito at lahat sila mayroon ng girlfriend. Dahil po 7th-day Adventist sila, sabi ko wala po kayong confession, umiwas kayo sa ganyang, parang nauuso na kasi ngayon yan eh. Nakakalungkot. Nauuso ngayon yan, ngayon pinayuhan ko sila, araw yun ng birthday ko nung August 29, kasama namin kumain yung isa ko ring pinsan na may anak din na binatilyo na. Bali yung nagkaroon kami ng kontrahan, bali konting story na lang po ito para makuha yung tanong ko. Ang sabi ko sa mga anak ko, wala kayong confession, umiwas kayo sa pagpapractice ng premarital sex. Sa natutunan ko noon, nung ako'y nagpa-practice pa sa aking profession, kapag tumigas yung part na yan dahil naiil ka, lagyan mo lang ng ice at malalabanan mo yun. Kasi narinig ko sa story ni Saint Benedict ba yun, na hinagis niya ang sarili niya doon sa matinik na lugar para malabanan yung nararamdaman niyang ganun. Tapos sabi ko, yun yung gawin nyo para makaiwas. Sagot naman nitong isang pinsan, matalino, pero para tingin ko talaga hindi po tama yung advice, ay makisunod tayo sa uso, iba ng kabataan ngayon, sumunod tayo sa agos. Wag, turuan mo sila kung paano sila mag-pills na hindi mabuntis yung mga girlfriend nila. So nagkaroon kami ng argue na 2. Ito namang mga binata ko, maliban doon sa isa, nag-agree itong isa. Tama yung advice ni tita. Ikaw mama, masyado kang hindi naman kailangan sundin mo lahat yung nakasulat dyan. At saka, sabi naman nitong pinsan ko, ay, hindi na yan, iba na ngayon ang panahon. Sumakay na lang tayo sa uso. Sabi ko naman sa mga anak ko, mga anak,
Ako yung nanay ninyo. Ako yung pakinggan nyo. Hindi naman sa dahil Katoliko kami, may concession, kaya gagawin namin to. Umiiwas din kami. Pero at least kami, meron kaming concession. At nung ako'y kabataan pa, never ko yan ginawa. Sana kayo din. Umiwas kayo sa ganyan. Di siyempre nagulo yung mga isip ng anak ko. Ang tanong ko po ngayon, ano po ba ang pananagutan ng magulang na nagtuturo po ng ganyan sa mga anak nila sa kasalukuyan? At tama po ba yung binigay kong advice? Yan lang po, Bro Jando. Salamat po sa makakasagot. Brother Angel? Sige po, tingnan natin. Santiago 4:17 po, kapatid. Ay, hindi ako nakapagbukas ng Bible. Wait lang. Pakibasa mo na lang dyan, Brother Angel. Ayan. Si ano kaya, baka ma-share, ano ka bro, ano, mas maganda po sa mga nakikinig ngayon po, meron tayong basihan. Bro, ano, Junri? 4:17. Yes, bro. Oh, wait lang ha. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin, ang mabuti, ngunit hindi iyan ginagawa, ay nagkakasala. Yan, so sin of Ang omission lamig. po yan, no? Kung anong style nun? MMK. MMK. Charo Santos, no? Oo nga, no? So ngayon, yun po yun yung sin of omission, kapatid, kapag hindi mo sinabi. Well, kayo po kasi, ang nangyayari ngayon, sinasabi niya napakaganda. Actually, napag-aralan ko yan sa Catholic Guide. One of the mortal sin is ng mga magulang, mga nakikinig ngayon yan ang sin of omission. Kung mortal sin yan, lalo na may alam ka, hindi mo sinabi. That's mortal sin pala. And totoo no? Kaya ang dami napapahamak because of lack of knowledge. So, gaano ba kahalaga yung sinabi mo? Yung sinabi mo, napakahalaga niyan. At least, dahil may alam ka, no? Nakatikais mo sila. Pero, ang nangyayari kasi, tandaan po natin, they have their own free will, no? Ang mahirap dito, sister, ang anak mo, nasa maling pananampalataya, walang banal na ostya sa kanila kapatid. Walang sacraments. So, doon pa lang, bago mo anuhin yung premarital sex nila, doon pa lang sa medyo delikado na po rin ang kaligtasan ng mga bata. Doon sa kabila, lalo na narinig na nila yung Catholic Church, pilit na inaayawan. Ayon sa turo ng nasimbahan natin, no? Kapag nalaman mo na yun ng totoo, inayawan mo pa, walang kaligtasan yun. So, yung premarital sex, part pa lang yun. Hindi po ba? So, napakarami ng mga apostasy, napakarami po yan na mga ginagawa nila ngayon. Hindi pagsubo ng osya, wala sa tunay na pananampalataya, wala sa tunay na simbahan na tinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Doon pa lang po, matindi na rin yun. So, ang importante, mga kapatid, ako rin, hindi lang ka naman nag-iisa kahit naman sino sa atin. Lahat po tayo dito na nakapakinig. Lahat po tayo nag-i-evangelize ako sa mga kapatid ko rin. Yung mga anak niya, 3 lalaki, walang kasal sa pare. Sinasabihan ko siya, pero wala pa rin. So, binibigyan ko pa nga ng mga sa catechism sa mga GC namin, no? So, wala pa rin. I mean, sinasabi daw niya, hindi naman sila nag-ano. So, kumbaga, hindi na siya nag-worry doon kasi sinabi na niya. Tandaan po natin, no, ang importante rito, magawa natin ang turo ng Diyos, sabi nga ni Jesus, no, ang salita kong hahatol sa inyo. Paano nila sinabi na hindi na kailangan na sundin ng kautusan? Sabi ni Jesus, lahat ng tinuro ko sa inyo, no, sundin nyo ang lahat. Sabi nga, ituro nyo ang lahat. Sabi na sa 28:19-20 ng Mateo, ituro nyo ang lahat ng tinuro ko. At sa Juan 12:48, pwede nyo ilista yan, Juan 12:48, sabi niya, ang salita ko ang hahatol sa inyo. Ang sabi lahat. Kaya po na yung Catholic Church nandun yung full no? Nandun yung full of salvation kasi kumpleto tayo. Hindi kagaya sa kanila, napakaraming kulang at napakaraming mali ang mga turo.
So doon pa lang sa premarital sex na sinasabi nyo, yan, tama po ang ginagawa nyo. But they have their free will. Anyway, mayroon naman tayong guide yan. Kapag sinabi mo, sabi rito sa Ezekiel bro Junri, ayan, malinawanag po yan. Chapter 3 nga po, 19. Ezekiel 3:19. Pwedeng ano natin sa 18 po. Hanggang 19. 18 to 19. Chapter 3. 3:18 to 19. Wait lang nga, nahanap ko pa si Ezekiel. 3:18, 19. Ito po ang ating mababasa sa Ezekiel 3. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Pause po dyan, no? O yan, malinaw yan, ha? Sin of omission yan. Kapag hindi mo sinabihan at namatay sila, na-impyerno sila, pananagutan mo. So lahat po yan po yung sinasabi sa Santiago 4:17. Kapag may alam kang tama, hindi mo sinasabi sa mga anak mo, magulang mo, mga kapatid mo, kaibigan mo. Kapag ikaw ay hindi mo, ako rin na minsan dito gusto ko sabihan yung mga Hapon, kaya hindi ako masyadong ganun kaano sa mga Hapon, no? Ng Nihongo talaga. Pero kasi sin of omission alam mo pero hindi mo ginagawa, lalo na sa mga anak mo. Ang sabi, pag namatay sila, pananagutan mo. Ibig sabihin mamatay, yung ano rin yun, yung pag damnation na yun. Pag sila'y na-impyerno, napahamak. So, kung mga nakikinig ngayon, kailangan, yun na sinasabi sa ebanghelyo natin. Yun ang pamumunga. Yung kailangan, yung natutunan mo, i-share mo yung kaligtasan. Hindi pwede sarilinin lang po yan pag nabigay sa iyo karunungan. Kaya sabi ni Lord, kailangan tumubo. No? Hindi yung i-stack mo lang dyan o kaya stack mo sa bangko, sabi niya, no? Tapos, at least kung na-stack sa bangko, nagbago, iba naman yun. So, at least tumubo, yung binaon niya So, wag mong ibaon lang sa sarili mo lang, at tapos, hindi alam ng tao, may impyerno sila, pananagutan mo. Pero sa 19, sabi naman niya, ito yung good news sa ginawa mo. Sa 19 po, Bro Junri. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala, at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi mo yun pananagutan. Yan. So, napakaganda yan. Hindi mo na kailangan i-contextualize yan, no? Kapag sinabihan mo ang mga anak mo, mga pinsan mo, ngunit hindi sila sumunod, namatay sila, na-impyerno sila, hindi mo na pananagutan. Yun po yung punto-puntong answer, sagot ng Biblia, kapatid. Opo, napakagandang sagot po. At ginagawa ko po yung best ko kasama ang panalangin para po sa mga anak ko kasi mahal na mahal ko po sila.